na pinamagatang Blessed to be a Blessing. No? Dito po sa series na ito, natutunan po natin na tayo po ay pinagpala ng Panginoon para pagpalain din ang iba. Tama po ba? And that the greatest blessing that we can share to others is Jesus Christ Himself. Mga kapatid, natatandaan niyo po ba para sa mga nandito ng mga nakaraang linggo, yung pinakaunang part na ating series? It all begins with a prayer. Tama ba? No? Sige, ilabas ko na nga para may tayo. No? So it all begins with a prayer, mga kapatid. Tayo nga po ay nagka-campaign, nangangampanya ang ating simbahan ng Blessed Lifestyle. And itong Blessed Lifestyle na ito is ang makakatulong sa atin upang maibahagi natin ng effective, ng mas mainam si Jesus sa mga tao na nasa paligid natin. At sa first part nga po ng ating series, we learn to begin with a prayer. In-acknowledge po natin na ang gawaing ito na pagbabahagi ni Jesus Christ sa ibang tao is kailangan natin ng tulong ng Panginoon bago pa man tayo makipag-usap sa mga tao. We ask God for help, for empowerment to share the gospel to other people. And we ask God, Lord, to also soften and prepare the hearts of the people na share natin. And then sa second week po, tandaan niyo po, we are blessed to share the gospel, to listen and eat with them. Dito na po, natutunan natin kung paano bumuo ng relasyon sa mga tao sa ating paligid bago natin sila ng gospel. Natutunan natin dito na mahalaga pala na meron tayong, or mas effective pala na i-share ang gospel pag meron tayong relasyon sa mga tao ito. Pag meron tayong pagkakakilanlan sa kanila, alam natin kung ano yung mga hilig nila at hindi nila gusto, para pag dumating ang point na we encourage them, marireceive nila ito ng buo. Remember, we cannot cross the bridge if we cannot convey our message, hindi natin maitatawid yung gusto nating itawid kung wala tayong tulay papunta sa taong iyon. Doon po, dito, we listen to them, sa mga taong makakasalamuhan natin, papakinggan natin ang kanilang mga kwento, and then dito rin po natutunan natin, it's a practical example, to eat with them, dahil, di ba, mas masarap makipagkwentuhan ng buhay sa buhay pag may pagkain. Tama po ba? Diba? Kaya halata naman po sa kung sino yung mga enjoy ang makipagkwentuhan habang may foods, So, ngayon po nasa pang-apat na tayo, dito sa ating blessed lifestyle. Nandito na po tayo sa serve them. So, it's not time to serve the people. Tama po ba? Mga kapatid, tayo po ba ay naniniwala na God placed us where we are right now with a divine purpose? Do you believe that? Na tayo po ay lugar ng Panginoon sa pamilya natin, sa mga katrabaho natin, sa school natin, sa mga kaibigan natin, for a specific and divine purpose. Mga kapatid, do you believe that? Sana po pinaniniwalaan natin yun na hindi lang tayo parang kabute na sumulpot sa mundo, pero kinreate tayo ng mundo for a specific purpose. And ang sabi dito sa Matthew 5:16, basahin po natin sabay-sabay, 1, 2, 3, read. Are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under the bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Sige po, bago tayo magtuloy, let us pray. Father, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito na makasama namin ang bawat isa, God. Lord, we thank you and we praise you sa iyong salita, Lord, na aming pagsasaluhan, God. And I pray, Lord, na mangusap ka ng personal sa bawat isa. Lord, you know each and every one of us, ang aming mga pinagdadaanan at dinadala sa araw na ito, Panginoon. Naway kami makahanap, Lord, ng kaginhawaan at kalakasan sa piling mo ngayong umaga. Holy Spirit, we pray na you enlighten your word, you reveal your word to us, Lord God, maintindihan namin at ma-apply namin ito sa aming mga buhay. Magmula ngayon, Lord. We thank you, God. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So ito pong Matthew 5:16, sinabi dito ni Jesus, ang isa sa mga purpose natin kung bakit tayo na naririto sa lupa. Sabi diyan, we are meant to shine. Sabi dito, instead
no, imbis na tayong mga nakakilala na kay Kristo, no, na magtago o isilid sa sulok, ano mangyayari pag yung kandila sinilid sa sulok or tinakpan? Mamatay. Tama ba? Kasi walang oxygen. Pero tayo, we are called to be put on a stand, and for what purpose? To give light to everyone in the house. So we are placed wherever we are, the friends that we have, yung mga na-invite mo dito, no? Yung pamilya mo na meron ka, ngayong na ikaw ay nakakarinig ng salita ng Diyos, you are meant to be put on the stand, that's the people whom you are with, to give light to everyone in the house. Kaya ang sabi rin dito sa isa pa, i-highlight natin, may your good deeds glorify your Father in heaven. Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ang sabi dyan ni Jesus, tinuturo niya sa atin na one way to shine the light, mga kapatid, na ma-share, no, si Jesus sa ating paligid is through our good deeds, mga kapatid. Yun yung pag-uusapan natin ngayong umagang ito, mga kapatid. No? Kasi people, pag ang mga tao, di ba, madalas, hindi naman lagi na they agree with what we say or what we tell them. Kahit na-share natin sila ng gospel, sabihin natin na mahal ka ng Diyos. Minsan, hindi nila talaga nararamdaman eh. And then we might feel rejected. We might feel na parang or they might feel na hostile yung ginagawa natin sa kanila. Kasi maybe ang kailangan nila is comfort, pero kinokorek mo sila with the word of God. Pero ang sabi dito, tinuturo ni Jesus na your good deeds can also shine the light for others to see. And it will glorify our Father in heaven, mga kapatid. Jesus teaches us that our actions can point people toward God. Kasi kindness madalas soften the hardest hearts. Do you believe that? Ang tao, kahit gaano katigas ang puso, kahit ayaw maniwala sa'yo, pero pag ginawan mo ng mabuti, kahit madalas, lalo na kahit hindi niya deserve, no, is makukuha mo ang loob niya. Lalambot ang puso niya, makikinig siya sa atin. Tama? Do you agree? So yun po ang tinuturo dito ni Jesus, no, na God is revealed not just by our thoughts and knowledge. Maganda po na may kaalaman tayo about the Lord. Maganda na alam natin ang Biblia. Pero if hindi ito nakikita sa buhay natin at hindi napaparamdam sa mga tao sa paligid natin, wala itong kwenta. Wala itong silbi. Kasi ang sabi, mga kapatid, sa John 16:34-35, a new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Hindi sa kaalaman. Tama ba? Maganda na may kaalaman tayo, no? Pero how will people know na we really love God, na we are followers of Jesus, if we love one another? Naintindihan po. So hindi lang, God is not just revealed by our thoughts, by our ideas, no, but most importantly, God's love can be felt, can be revealed by other people through our actions. Diba? Anong mas madaling paniwalaan? Yung asawa mo or yung boyfriend mo or yung nanliligaw sa'yo nagsabing I love you? Or yung tao na lagi kang pinagsisilbihan, lagi kang hatid sundo, lagi kang kino-comfort pang mag-isa ka. Gusto kong samahan. Saan ka man magpunta? Na kahit na magkagalit kayo, hakainan ka ng pagkain. Alin ang mas madaling paniwalaan doon? Di ba po yung may kasamang actions, mga kapatid? Di ba ang sa mundo, yun ang ano nila yun ang way nila di ba? Ang sabi ng mundo, to see is to believe. No? And for us, tayo po as a church na may mission to reach the world, no, kailangan, yun din yung mapakita rin natin sa kanila. Yes, we teach, no, about faith na kahit hindi mo nakikita, pwede kang manampalataya. Pero to really reach out to them, para maramdaman talaga nila yung pagmamahal ng Diyos, they must see in us the love of God. At madalas, yun pa yung unang pumupukaw ng atensyon nila, ng puso nila. Naintindihan po. Kaya po tayo ngayon ay nasa blessed
to serve na. No? Nasa pang-apat na po tayong part 10 ng ating serye sa buong buwan ng Mayo, mga kapatid. Ayan. So one way we can show God's love to others is to serve them. No? Bakit? Kasi serving becomes the visible evidence of God's love. Mga kapatid, do you believe that? That when we serve others, it's the evidence of God's love in us for other people to benefit from. Do you believe that, mga kapatid? Kaya yun, mabuti po, naniniwala tayo doon. Kasi why serve? No? Kuya pa, bakit kailangan kong pagsilbihan? Yung mga tao sa paligid ko, bakit ganon? No? Because serving opens hearts to God. Yung nga po, people may resist arguments. People may have specific na paniniwala sa buhay nila na pag siniran natin sila ng katotohanan na Diyos, hindi nila tatanggapin. No, kung hinarap natin yung head-on ng ganun, is malaki ang chance na hindi natin sila mawuwin for God. Pero compassion breaks barriers. Kindness softens the hearts, mga kapatid. Many times, kadalasan po, no, people respond to the gospel because of our demonstration to them. Service becomes the bridge between relationship and the gospel conversation. So kung gusto po nating makuha ang loob ng mga kapatid natin, lalo na po yung mga sa Bless 5 natin, or kahit na wala sa Bless 5, if there's a person in our life na gusto nating makipag-connect with, if there's a broken relationship in our life na gusto nating ma-restore, ma-mend, subukan natin to serve them first. To show them the love of God first. Naintindihan po? So now, meron po tayong 3 things, mga kapatid, ngayong araw na will help us, will encourage us to serve others. So unang-una po dyan is Jesus modeled a life of service. So bago pa po tayo mag-serve sa mga kapatid natin, sa mga kaibigan natin, sa mga mahal natin sa buhay, Jesus modeled it first. A life of service. He served as a great example for us to follow. Kung paano ba natin pagsilbihan, mahalin ang tao sa paligid natin. Sabi sa Mark 10:45, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." So ito po ang pinaka-mission ni Jesus. Siya mismo ang Diyos, no? Diyos anak, pero He did not come to be served, but to serve and to give His life for a ransom of many. He dedicated of His life in obedience to the Father through serving people. Nandiyan po yung nagpakain siya ng 5,000. Nandiyan po, di ba, yung nagpagaling siya ng maraming may karamdaman. Tama po ba? Yung may bulag, may lampa, merong may, ketong, di ba? Pinagaling niya. He welcomed the rejected. He washed the disciples' feet. Hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disipulo bago siya ipako sa krus. And ultimately, He gave His life para sa ating lahat. And if tayo po, no, if we are Christians, if we are true Christians, we have to follow in the footsteps of Jesus Christ. Kailangan po matutunan natin ding maglingkod sa ating kapwa. Naintindihan po. Hindi natin matatawag, mga kapatid, na Kristiyano tayo, naniniwala tayo sa Panginoon kung hindi tayo nagsisimba, kung hindi tayo nakikisalamuha sa mga kapatiran natin sa pananampalataya. If puro online service lang na, okay na ako. Kasi ganun minsan ang mindset ng tao okay na ako, nanonood naman ako ng preachings online. Dito na lang ako sa bahay, hindi ako makikihalubilo, hindi ako attend ng church. But we're missing the point, mga kapatid, kung ganun ang mindset natin. God calls us to serve and we cannot serve others kung hindi tayo nakikisalamuha sa iba. Tama po ba? Kaya mapalad kayo, mga kapatid, nandito kayo. Meron tayong opportunity to serve others. Tignan natin ang katabi natin. Sabi mo, pagsisilbihan kita. Mamaya, bago umuwi, hugasan niyo yung paa nila. Joke lang. Joke lang. Naiintindihan po, mga kapatid. Kaya yung mga bakanting upuan dyan,
No, encourage natin yung sarili natin to ibahagi pa si Jesus, mag-invite pa tayo na mag-invite para mas marami pa tayo mapagsilbihan. And mamaya matututunan natin how it is to serve. No? Pero yun, yung mga example ni Jesus is serving others. And ang sabi pa dito sa Philippians 2, verse 1 to 4, therefore, if you have any encouragement from being united in Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interest of others. So mahaba siya. Himayin natin. Nasabi dito sa una, therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, sino dito nakatanggap na sa Panginoon? Kung tayo daw po ay nakatanggap sa Panginoon at merong itong galak na naibigay sa atin, we are called, Apostle Paul is encouraging us to be like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. Maging katulad daw natin si Kristo, gumawa, mag-isip, magmahal. Naintindihan po. So kung si Jesus ay tinawag at pinili, hindi lang siya tinawag, basta tinawag, pinili niya na maglingkod, din tayo rin daw po maglingkod sa ating mga kapwa. Naintindihan po ba yun? And ngayon po, sa bansa po natin, nakakalungkot. I'm sure alam niyo po ang nangyayari sa ating bansa, lalo na po sa ating gobyerno. Ako po, ayokong panoorin yung mga hearing na yan. Pero ako, I made sure na alam ko yung the big picture, ano nangyayari. Pero ayokong panoorin yung specifics ng mga Senate hearings na yan. Kasi una, naiinis ako. Kasi parang, ano yun, pinaglalaroan nila pero ang Pilipinas Pero deep down, kaya hindi ko siya, hindi kaya ng puso ko, nalulungkot po ako. Like, talagang nakakaiyak inside me pag nakikita natin na ganun yung ginagawa sa mga tao, alam mo yun, hindi nare-respeto yung institusyon ng Senate, tapos yung corruption na nakikita natin, makikita mo yung mga tao naghihirap sa buhay, pero yung mga may posisyon, sila yung nagiging makasarili at pinoprotektahan nila yung sarili nila rather than, ang bigat po sa puso, mga kapatid. Kaya yun that's the reality. Ito kasi ang kulang, mga kapatid. Kung babasahin natin dyan sa Philippians 2, 5-8, Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God with something to be used to His advantage. Diyos siya. Naniniwala tayong lahat, Diyos si Jesus. Pero hindi siya umaktong Diyos na pagsingkuran mo ako, lumuhod ka sa harapan ko, hugasan mo pa ako. Akin na yung yaman mo. I own everything. He can do that kung gusto niya. Kasi sa kanya na, Diyos siya pero pinili niya hindi yung gawin. Ang ginawa niya, He did not consider equality with God as something to use to His own advantage. Ano pa? He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Imagine po, Diyos na banal, na makapangyarihan, pinili maging tao. To be like dust, ang sabi sa Bible, ang tao parang buhangin No? Ang tao madumi Yung likeness natin, yung nature natin. Pero siya pinili niyang maging the least of all of us. He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Yan po ang kulang sa mundo natin, mga kapatid. Humility. Kaya po nagkaagulo sa bansa natin, kaya maraming korupsyon, kaya ganun ang gobyerno, kaya maraming nagpapatayan, madaming tawag dito, pinaglalaban yung rights ko, yung karapatan ko, minority ako, ganito dapat di mo ko dinidiscriminate. Pero ang sabi ng Biblia, ito si Jesus. Kahit na may right siya, hindi niya pinagmalaki. Hindi niya in-insist on other people. That's how Jesus served. Mga kapatid. The world says, expand your rule.
padamihin mo ang possessions mo. Yan lupain dyan, bibilin ko yan. Yung pinakabagong gadget, bibilin ko yan. Gusto ko yan kasi wala lang, scroll lang naman ako sa Facebook. It feels good pag iPhone 17 yung ano ko. Kahit di ko naman siya gamit na gamit. Minsan ganun tayo eh. Let's be honest. Diba? We want to increase our earthly possessions. Wala naman pong kaso, pero if nandun tayo sa point na, alam mo yun, it's all that we think about, and nakakagawa tayo ng hindi tama, yung priority natin sa buhay, nagkakabaliko-baliko kasi ang nagiging priority natin is possessions. Doon po nagkakaproblema. Diba? Attain more power. Gusto ko, barangay captain ako ngayon, tatakbo akong konsehal, tapos tatakbo akong mayor, tapos tatakbo akong senador, kahit wala akong background sa law. You see it happening right now sa mundo natin, 'di ba? Dapat ganito ako, gusto ko leader ako ng ministry, ganyan para mas marami yung nasasakupan ko, para maraming susunod sa akin. Yung mga ganong mindset, that's what the world says, that we need position to function. Ano pa? Focus on yourself. Self-love, self-care. Unahin ko po na sarili ko. Bibilin kasi I will heal my inner child. Pero yun nga, imbis na yung pambibili natin ng pagkain ng pamilya natin, pambibili natin ng gatas or ng whatever, pambayad ng bills, napupunta dito. Ay, hindi naman din po tama yun. Tama po ba? The world says be selfish. Pero ano po ang sabi ng Diyos? Ayun, leads to death and destruction. No? Itong lahat na to, it leads to death and destruction. Pero anong sabi ng Diyos? Sabi kanina, sa Philippians 2, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Ano pa? In humility, value others above yourself. Ano pa? Look to the interest of others, not yourself. Be selfless. And all of these things will lead to life and abundance. Naiintindihan po. So ganun po ang mindset ni Jesus nung siya ay naglilingkod. Dahil alam niya na to have these things, this is not the way na to increase yourself. Ang sabi sa Mark, whoever spends their life trying to save it, yung magpaparami ka ng yaman mo, to make yourself secure here on earth, will lose it. Mawawalan tayo. Akala natin we control our life, pero ang katotohanan, we're losing control. Yung mga bagay na yun, ang yun nagko-control sa atin. Pero whoever gives their life will find it, will gain it. Ang taong marunong no naibigay ang kanyang sarili sa Panginoon, sa mabubuting gawa ng Panginoon, mahanap niya ang tunay na ibig sabihin ng buhay. Naintindihan po. That's how Jesus served, mga kapatid. At ang mahalaga po dito is to humble ourselves when we serve people. Mga kapatid, when we serve other people, hindi ito kabawasan sa atin. Minsan kasi we feel na may position, boss ako. So hindi dapat ako makimingle sa mga OJT. Dapat nauutos-utusan kasi boss ako eh. Alam mo yun? Ministry leader ako. So dapat di ko na ginagawa yan, graduate na ako dyan. Sila naman ang pagwalisin mo, paglinisin mo. Taga-gobyerno ako eh. So, pwede akong pumasok sa bus lane. Magwawangwang ako para mabilis ang biyahe ko. Minsan ganun ang mindset natin and that's what we see in the world. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, be humble. Serve others. Look to the interest of others above yourself. That's how Jesus served. Naintindihan po. So kung si Jesus nag-serve ng ganito rin dapat daw tayo maglingkod sa ating mga kapatid. Before we serve, remember to humble ourselves first. Before we serve people, before we share to them the gospel, magpakumbaba rin muna tayo para talagang malaman natin kung paano natin mapaglilingkuran yung kapatid natin ng mainam. Again, mamaya po daanan natin kung paano natin sila masaserve.
And when sharing God's love, don't focus on what you don't know or what you don't have. Ito na nga po yun. Ito yung part nitong series na to na hindi mo kailangan ng maraming alam. No, kasi minsan dun tayo na nahihiya na hindi naman ako hindi naman ako Bible teacher. Ano mo yun? Siya na lang mag-share, siya na lang mag-pray kasi nahihiya ako, wala pa akong alam, bago pa lang ako dito. Dito, natututunan natin na service nga po. When we serve, God is also reflected. God is also seen in us. Kaya wag natin i-magnify yung kung anong meron tayo, the pride na meron tayo, wag nating anuhin yun. Or even yung lack natin, yung shyness natin, yung we feel like hindi tayo magagamit ng Diyos, wag nating i-magnify nun, mga kapatid. Overcome yourself. Be humble. Serve others. Naintindihan po. Sabihin mo sa kapatid mo, be humble. Serve others. Ayan. So, ayun po. Next. So yan, nakita na natin how Jesus served people, no? And it's time for us to receive that mindset, mas maintindihan pa natin. Kaya ang pangalawa po nating reminder or pang-encourage to serve others is that we have to remember that compassion reflects the heart of God. Ano ba naiisip niyo po pag sinabi yung salitang compassion? Awa? Habag? Diba? All of those things. Tama naman po. Pero ang sabi po sa Bible, no, kung hahanapin natin yung ugat ng word na compassion, no, ang ano po niyan is rahamim. Rahamim, parang gano'n. Rahamim. Sabi mo sa kapatid, huwag mo sasabihin pala sa katabi mo na rahamim, baka iba yung maamoy niya. Pero rahamim, no, ang ibig sabihin po nito is tender love, mercy. And itong rahamim na po ito is closely related siya to the word rechem. Rechelme. Si Ate Che. Rechem, no, na ang meaning is mother's womb. So kung pagtatagpiin natin yan, naaralan natin, tender love, mercy, tas mother's womb, di ba? Kung aaralin po natin, ang salitang compassion po is, ganito ang picture niyan. As a mother would have tender love and care for their child. Yan po ang image ng compassion. Awa siya, yes. No, pagiging habag siya, yes. Pero, alam mo yun, mga nanay, di naman kasi ako nanay, you know how this feels. And hindi niya siya ma-explain. Di ba? Nung nakaraan nga lang po, nag-minister po kami sa isang nanay and nag-share na siya ng kanyang saloobin sa kanyang anak. Na doon ako na-amaze na ganun pala talaga ang magmamahal ng nanay. No? Na kahit na hindi ma-reciprocate nung anak yung pagmamahal niya, talagang love na love niya. Willing siyang magpakumbaba. That's rahamim. That's compassion. Di ba? So every time na you hear or you read the word compassion in the Bible, remember this picture. No? As a mother would love her child. Kaya sabi dito sa Matthew 9:36, when Jesus saw the crowds, He had compassion on them. Rahamim. Yan. Imagine the love of Jesus na nakita niya yung multitudes na nakakaawa. Rahamim. Di ba po? Because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. So tayo, minsan ako ganun eh. Pagbabasahin ko yung Bible, parang wala naman dating to Lord. They were harassed and helpless like sheep without a shepherd. So ang gagawin ko, I would pray na, God, help me to understand yung compassion na meron ka at this time. Lord, paramdam mo sa akin yung awa na meron ka nung this time. Kasi to me, pagbabasahin ko siya plainly, parang wala lang. Kasi binasa ko lang eh. Di ba? So, minsan ganun ang ginagawa ko. And that's probably one helpful way to ask God for compassion for other people. Kasi di ba minsan, tayo po sa kabisihan ng buhay, let's be honest, minsan,
Pag may mga taong, for example, nanghihingi sa atin ng barya, may times na nabibigyan natin. Pero di ba minsan, nafe-feel natin na inconvenience. Tama ba? Yun yung kakatok sa may kotse po kasi napahiram sa amin kaya na-experience ko to. Diba, kakatok sa nakakaawa siya pero may times na parang ang inconvenient na like, Lord, bakit ba ganito? Ganun. Diba? So it's also good to ask God to help us have that compassion, God's compassion to flow in us so that when we see people, we can serve them better. Naintindihan po. Diba? Kasi that's what we're called to do. And if we don't have compassion for people, we will fail in serving people. Naintindihan po. Kung wala tayong awa, habag, kung wala tayong rahamim sa mga tao, hindi natin sila masaserve na kung paano gusto ng Panginoon na pagsilbihan natin ng mga kapwa natin. Naintindihan po. And another example po of how Jesus served is with the Samaritan woman. So si Jesus, noong time na to, pumunta siya sa Samaria, kasama ang mga disciples. Kung hindi niya po alam, si Jesus po, Hudyo. He's a Jew. At ang Samaria at Jews, talagang warless sila ng mga lahi. Ang tingin ng Jews sa mga Samaritans is mga maduduming tao, makasalanan, not worthy of attention. Sila ang pinakamasasamang tao sa mundo, parang gano'n. Pero Jesus, pumunta siya ng Samaria and nakita niya yung Samaritan woman. Jesus said to her, "Will you give me a drink?" Sabi ng Samaritan woman sa kanya, "You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans." Nakwento ko na po sa inyo, number 1. And then number 2, ang mga teacher na Hudyo, not just Hudyo, but ang mga teacher, hindi sila dapat nakikipag-usap sa mga babae. That's the cultural background of this story. So when Jesus came to Samaria and talked to that woman, he broke all the cultural barriers at that time just to talk with that one person. Ang tawag po dito is divine appointment ng Panginoon. Na kahit na siya, Jesus, Diyos siya, he doesn't have to do all these things. And culturally, hindi niya dapat ginagawa to. Nung background nga nito, pero pinili niya to talk to that woman and give her binigyan niya ng drink, sabi dito sa pagbinasa natin, drink that never perishes, na hindi nauubos. Mga kapatid, hindi ba parang tayo rin yun at one point in our lives? Na tayo rin na nakareceive ng awa at compassion ng Panginoon. And if bago ka rito and you don't know you don't know that God loves you, I'm telling you, God loves you. God loves each and every one of us in this room. Di niya kinailangan na mamatay sa krus para sa atin. Pero He did it. He chose to do it. He was intentional. That's the key. Intentionality. Ang sabi sa Bible, or sa kanta at least, He thought of us when He was on the cross. Well, yeah, talaga. Kasi sabi niya, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Naintindihan po. Jesus made the first move. He had compassion to that woman. He had compassion to us. And gaya na natutunan natin sa first point, we are called to do it too. We are called to also have the same compassion, the same rahamim towards other people. So mga kapatid, compassion means, una, to feel great concern towards others. Yung malalim, hindi lang siya awa pero talagang concern na, nakauwi na ba siya? Mga ganun, reply ka, chat mo ako pag nakauwi ka na. Diba? To feel great concern towards others. Responding with love. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Dapat may palaman. Do the extra mile. Respond with love kahit na kung ano yung pinaparating nila sa atin. Minsan, they don't treat us fairly, na di-disrespect tayo. Respond with love. That's God's compassion. Seeing people beyond the color of their skin,
their social standing, or any categorization na nilagay ng mundo. Nakikita mo yung isang tao, not kung anong lahi niya, or kung mayaman ba siya o mahirap, pero you see that person as a person na kailangan respetuhin ko. And then the last one, seeing them as God sees them, precious and loved. Sino ditong minahal ng Panginoon? Tayo mismo yan eh. We're doing these things because God showed it to us first, mga kapatid. God sees you as precious and loved. So sino tayo to withhold that same thing? So we must learn to see others as they are, precious and loved, created in the image of God. Naintindihan po. So God uses us to extend His love, and His love becomes real to the people around us. And when we have compassion towards others, we show others who God is. Ayan. Tignan niyo po yung katanungan, look around. No? Lahat tayo pong may dinadalang kabigatan. Kahit na Kristiyano tayo, may dinadala tayong kaba, takot, lungkot, lumbay. Kahit na tayo nasa Diyos na. And God understands that. God sees us. Ang sabi sa Hebrews, no, si Jesus Christ, He understands, He empathizes with us. Kasi siya rin mismo na-tempt with all the kinds of sins. So we know that when we feel something, Jesus knows that. At tayo nakakarinig na salita ng Diyos ngayon, tayo ang gagamitin ni Lord to also help that person, to find rahamim, to find compassion, the compassion of God. Help them feel it through our actions. Kaya mamaya po, mga kapatid, bago tayo umuwi, mangamusta tayo ng mga kasama natin dito sa kwartong ito. Kamustahin natin, tsikahin natin, kamusta ang araw mo, kamusta ka? Diba? Mga maliliit na bagay lang yon, pero we never know how big the effect of it sa kanilang puso. Naintindihan po. Ayan. So, ayan po. Since eto na, compassion na, we now know no, na dapat ganito pala ang mindset ko when serving others. It's time to really serve them practically. Kindness, mga kapatid, prepares the way for the gospel. And si God, no, the Father, He knows the problem. Alam niya yung problema natin na tayo yung makasalanan at kailangan na magliligtas sa atin. Kaya He acted, no? Gumawa siya ng paraan. But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. So yan yung action ng Panginoon sa ating pangungulila, sa ating pangangailangan. Because He had great compassion towards us, binigay niya si Jesus, mga kapatid. So, as we have received the kindness, di ba nga, sabi dito sa Romans 2 verse 4, God's kindness is intended to lead you to repentance. So, kung naging mabuti ang Panginoon sa atin, maging mabuti rin tayo sa kapwa natin. Ganun lamang po kasimple. Kasi tayo, di ba, na-experience natin yun. Noon pa, go back to the time na hindi ka pa Kristiyano, hindi mo pa kilala ang Panginoon. Merong nag-invite sa'yo sa church. Merong nag-pray sa'yo. Merong nag-share sa'yo ng gospel. At ngayon, nandito ka na. And now, sana naman, di na nating gustong mawalay sa Panginoon. Sana we want to be here every week to receive the word of God. And gusto rin natin, yun ang mangyari sa mga tao sa paligid natin. Na maranasan din nila yung pagmamahal ng Panginoon. At tayo mismo na nga ang gagamitin ng Panginoon doon. By serving others. Mga kapatid, serving others, yung pagiging mabuti sa kanila, does not replace the gospel. Mission pa rin natin, na-sharean sila. Jesus died for you. God loves you. May regalo siyang eternal life sa'yo kung tatanggapin mo siya. It does not replace. Kailangan pa rin natin yun. Pero what kindness does, yung kabutihan na ginagawa natin sa mga tao, it prepares the way to the gospel. Na kahit ang tigas ng puso ng taong yun, Lord, hindi ko pa masyaran to Talaga namang pag sinasyaran ko siya, sinashutdown niya ako. Be kind to them. Try natin. Try mo yung ganung paraan, maging mabuti ka sa kanya. Bago mo share ng gospel. Kasi yun ang magpapalambot ng puso niya. Di ba ang baka,
sa bahay kasi nagluluto na ako eh. Nakapagkare-kare na ako, sinigang. Sa tagal lutuin. Parang lunch break ko, kulang yung lunch break ko ng 1 oras pagluto at pagpa-prepare. Pero di ba, pag minadali natin yung luto, matigas. Di ba? And some people are like that, na kailangan pang palambutin, kailangan mo pang ilaga ng konti. Huwag mong aapuyan yung kaibigan mo. Ay, sabi, palambutin daw kita eh. Ay, intindihan po. Kailangan ng warmth. Di ba po pag meron, for example lang, no? 3 months na kasi ako may asawa. Kasi pag ang asawa ko po ang nandito, nagkukwento siya eh. No? Tungkol sa kwento rin ako. Kahit konti. Babawi ako ngayon. De, joke. Mahal na mahal ko po ang asawa ko. And grabe si Lord. Ang ganda pala ng marriage, no? Pero hindi siya maganda sa feeling all the time. Kasi minsan talaga may isang mataas, may isang mababa, minsan may isang hot na hot with emotion, meron naman isang chill lang. And doon ko natutunan na talagang hindi kayo magwawagi kung kumbaga hindi niyo ma-overcome yung pinagdadaanan niyo pag nagpapagalingan kayo. Kailangan pala talaga may magpapakumbaba at Nandun yun pag may nagtatampo, di ba? Tampo siya. Hindi mo naman pwedeng tapatin na, ikaw kasi mali ang ginawa mo. Hindi mo siya pwedeng kaya papalambutin mo muna. Tanungin mo muna, good morning ka muna sa umaga. Ano gusto mong ulam? Ganun. Siya, tulog lang siya. Kasi pagod eh, nag-serve sa church. Pag Monday off, kanya. Ako, mamamalengke na ako. 9:00 na ako. Kita, alam niya, ikita niya ako pag umaga madalas. Malengke, tapos prepare, kanya. Tapos hahainan mo na. Luto ka na, hain ka na. Tapos pag siya, masaya na, alam mo yun, kakain na. Hindi ko sasabihin, mali ka kasi. Hindi gano'n. Pero doon na kami may opportunity na mapag-usapan yung mga bagay na kailangan namin pag-usapan para, alam mo yun, maayos kung meron mang gusot sa aming relasyon. Naintindihan po. Ganon din po sa mga tao sa paligid natin. I'm sure you know this. And I encourage you to continue doing it, mga kapatid, to do good to others para hindi man natin sila masyaran pa ng gospel. Sa pang-apat pa lang kasi tayo ng bless natin eh. May 5 pa eh, yung gospel. So bago natin syaran, palambutin muna natin. We serve them, mga kapatid. Paano ba natin sila isa-serve? Ito, do simple intentional acts of service. Help them with a practical need. Tulungan mo sa assignment niya. Yung friend mo sa school na ini-invite mo sa church, di mo pa ma-invite kasi ang daming palusot or whatever reason, di ba? Tulungan mo sa assignment niya. Huwag mong pakopyahin ibang kaso yun. Pero alam mo yun, just help them with a practical need. Kailangan nila ng tulong na magluto sa bahay nila kasi may handaan, tulungan mo. Di ba? Practical need, tulungan natin sila doon. Visit and catch up with them. Kamusta mo? Mars, kamusta ka na? Pre, kamusta? Kain tayo, bless them with food. Kain tayo, catch up tayo, kape. Kape tayo. No? Show up in times of difficulty. Kung alam natin na may pinagdadaanan sila, you don't have to know the answers to their questions, pero just being there, ako yun po ang natututunan ko ngayon eh. Kasi ako po, for example lang, no, kasi nakailang minister na rin po kami sa Patay. Ako po awkward ako sa Patay. Parang feeling ko minsan pag nasa burol ako, parang ako yung namatayan kasi nalulungkot talaga ako ng sobra, parang gano'n. And I don't know how to, paano makipag-converse sa mga tao. And then I remember one time in high school, no, meron akong friend na namatayan. And then sinabi ko talaga sa kanya, pre, pasensya ka na, di ko alam kung paano ako makipag-usap sa'yo. Then sabi niya, okay lang, mahalaga nandito ka. So, ayun, even showing up, no, if you don't have to have the answers, pero if you are there with them in their times of difficulty, malaking bagay na sa kanila yon. And then, encourage and affirm them through God's truth. Ay, alam mo ba, mahal ka ni Lord. May nagmamahal sa'yo, kaya wag mong ilugmok ang sarili mo. Tara, samahan kita, sama ka sa church. Doon mabubuhayan ka ng loob, maraming mag-i-encourage sa'yo. Uy, ang ganda-ganda mo today. Today lang, hindi everyday.
Yan. Naiintindihan po. Sa atin, mga gantong bagay, feel natin maliliit lang. Pero yun nga, we never know what the other person is going through. So, these things might be big sa kanila at talagang makukuha, alam mo yun, yung makukuha natin ang loob nila at mas magiging ready sila for the gospel. Kaya never underestimate small acts of kindness, mga kapatid. What feels ordinary to all of us may become unforgettable to someone else. And God can use simple compassion. Pagkamusta lang. Mga ganong bagay na simple sa paningin natin, it may have an eternal impact for them. Ako po, even now, nung high school po ako, meron po akong kaibigan. Kasama siya sa Bless 5 ko. Siya yung unang nag-invite sa akin sa youth service sa dati kong church. And now, nung patuloy po ako umaattend ng youth service na yun, unti-unti siya nawala. Hanggang sa ngayon po is hindi na siya papatuloy sa Panginoon. No? Pero laking pasasalamat ko sa taong yun talaga na inintroduce na ako kay Lord. And because ako po is hindi ko siya kinot off kahit na minsan nagkakaroon kami ng disagreement sa pananampalataya at sa mga nangyayari sa mundo. Hindi kami always pareho ng opinion, no, ng pinapanigan. Pero because I kept that relationship at lagi ko rin siyang kinakamusta, ayun, pag may time siya, pag-pray mo naman ako, malakas ka kay Jesus. sabi niya ganun, pag-pray mo naman ako, matanggap ako sa trabaho ko, malakas ka kasi kay Jesus. Sabi ko, hindi lahat tayo mahal ng Panginoon. So pag-pray kita, mag-pray ka rin. Natanggap siya sa trabaho niya. Nandun na siya ngayon at doon na siya nagtatagal ng work ngayon. So yung mga ganung bagay, minsan feel natin parang mababaw lang or even to them mababaw lang, pero they don't know it in the spirit. It's the seed of God that allows them to remember the goodness of the Lord sa kanila through us.